natin dapat nabigyan hindi na dapat mapagod. Bigyan ng importansya, yan ay walang iba kundi ang ating pagpupuri sa Diyos. Amen. Amen? Ang pananalangin matatapos, ang pagbibigay matatapos, ang pagpunta sa simbahan matatapos, pero ang ating pagsamba at pagpupuri ay hanggang sa kabilang buhay po yan, mga kapatid. Hallelujah! The Bible says, day and night, araw at gabi. Wala tayong gagawin doon kundi ang magpuri, mga kapatid, sa harapan ng ating Panginoon. Okay. Kung ngayon ay hindi natin nakikita yung ating pinupuri, nararamdaman naman natin siya sa ating buhay, pero mga kapatid, doon makikita po natin ang mukhaan kung sino po ang ating pinupuri. Hallelujah. Buhay ko na ang purihin ka. Buhay ko na ang sayo'y sinumpa. Praise God. Hallelujah. At pinagpapasalamat sa Diyos, mga kapatid, at kahit na mainit, pero alam ko, hindi ito maging hadlang, mga kapatid, para tayo po ay makapagbigay ng ating the best na pagsamba sa ating buhay. Hallelujah. Malapit na po ang tagulan, kaya makaramdaman tayo ng taglabi. As we open our Bibles in the book of Psalms, Psalms chapter 62, verse 5 to 8. My soul, wait thou only upon God, for my expectation is from Him. He only is my rock and my salvation. He is my defense, I shall not be moved. In God is my salvation and glory, my glory. The rock of my strength and my refuge is in God. Verse 8, trust in Him at all times. Ye people, pour out your heart before Him. God is a refuge for us. And then in Ephesians chapter 3, verse 20, now unto Him that is able to do exceeding abundantly above all that we ask or think, according to the power that worketh in us. Hallelujah. Shall we bow our heads as we close our eyes? Merry Christmas, Sister Nika, to please come and lead us in prayer for the preaching of the Word of God. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Muli, Panginoon, sa umagang ito, habang patuloy ka po namin sinasamba at pinupuri, ay dinadalangin namin, Panginoon, ang iyong mga salita. Thank you, Lord, for being the real host of this house. You have prepared meat for the hour, Panginoon. At alam namin, Lord, ang anumang inihanda mo po sa bawat isa sa amin ay siyang magbibigay ng kabusugan sa aming mga espiritual. At Lord, hayaan mo po, Panginoon, na habang iyong mga salita ay naipahayag sa pamamagitan ng aming pastor, hayaan mo, Lord God, ang magiging kahandaan ng bawat isa sa amin. Lord, we believe that the true learning of your word is through the application of this in our lives. Kaya po, Panginoon, hindi lang kami mapupuno sa pakikinig sa oras na ito, Panginoon, kundi ito, O Diyos, ay babakunin ng bawat isa sa amin. This is our greatest weapon for us, O Lord, so we can able to battle whatever this world will bring us. At Lord God, hayaan po, Panginoon, na gamitin mo ng epektibo, Panginoon, ng may kahusayan ng aming pastor. Gamitin mo lang ang kanyang lupang bibig, Panginoon, at ang bawat isa sa amin, hayaan mo rin na magpagamit ang aming mga tainga at ang aming mga puso habang ninanamnam namin, Lord God, ang kasarapan ng iyong mga salita. Once again, bless your word, anoint your messenger, Panginoon, at ang bawat isa sa amin, hayaan mo maging focus kami, Panginoon, sa iyong mga salita. In Jesus' mighty name, we lift you up, we bring back all the glory and honor. In Jesus' mighty name, this is our prayer. Hallelujah.
Praise the Lord. Come on, shall we worship the Lord once again? Hallelujah. I believe in faith. Amen. I believe in faith. Hallelujah. Because we can do all things through faith in God. Lahat ng bagay, magagawa natin sa pamamagitan ng ating pananampalataya at wala ng ibang paraan. There is no other way that can be done except through our faith in God. Bago ka umupo, kamayan mo yung katabi mo, sabihin mo sa kanya, narito ka ba dahil may naasahan ka? Narito ka ba? Anong sabi? Kung wala, umuwi ka na. I would like to preach today on this topic, my confidence is in God. At ay magsabi, my confidence is in God. Hallelujah. Meron pong iba't ibang level ng pananampalataya na atin pong makikita at pwedeng maangkin at pwedeng mapasa atin. In Mark 4:14, ang sabi ng Panginoon, how is it that ye have no faith? In Matthew 6:30 and 8:26, Jesus said, O ye of little faith. In Romans 12:3, it talks about the measure of faith that God has given to every man. Bawat isa po sa atin ay may sukatan ng pananampalataya. Amen? Maaaring hindi kasing tatag ang pananampalataya nyo ng isa kaysa isa. Pero mga kapatid, ang sukatan ng pananampalataya po natin ay binigay po ng Diyos yan sa bawat sa atin. In 1 Corinthians 12:9 speaks about the gift of faith. Ito po ang special anointing na nanggagaling mismo sa Diyos, mga kapatid. At ito po ang pananampalataya na nasa gitna man tayo ng hindi magandang sitwasyon. Mga kapatid, ang gift ng pananampalataya nito, mga kapatid, ang siya pong magbibigay sa atin ng tagumpay. Minsan nagtataka tayo, bakit? Napakadaming mga pangyayari sa buhay po natin, bakit nanatili pa rin tayo sa paglilingkod sa Panginoon? Because God has given us the gift of faith. And then in Romans 4:20, nagsasabi ko ito tungkol kay Abraham na he is strong in faith. Malakas ang kanyang pananampalataya. Sapagat alam natin ang kasaysayan ni Abraham, kung mahina-hina ang kanyang pananampalataya, mga kapatid, maaaring bumitaw na siya sa Diyos. And then in Matthew 18 and Luke 7:9, ito po yung nagsasabi doon sa centurion soldier. Ang sabi ng Panginoon sa kanya, wala na akong masuntungang may pinakadakilang pananampalataya, great faith, maliban po sa taong ito. Alam ko lang ang kasaysayan ng centurion na ito. May sakit po ang kanyang alipin. At ang sa pumunta ay narinig niya ang Panginoong Hesus ay nagpapagaling. Pumunta siya, Panginoon, pwede bang pumunta ka sa bahay namin upang pagalingin ang aking alipin? Ang sabi ng Panginoon, hindi na kailangan pumunta pa ako. At ang sabi niya, wala akong sumbukang dakilang pananampalataya. And then in Acts chapter 5 verse 6 speaks of Stephen, a man full of faith. Ako po'y naniniwala na ako'y sa gitna kayo ng mga tao na mayroong strong and great faith sa Panginoon. Nasa gitna ba ako ng mga tao mayroong malakas at matatag na pananampalataya sa Diyos? Amen? Because I feel faith in this church right now. Nararamdaman ko ang lakas ng pananampalataya sa loob ng simbahan ngayon. Nararamdaman ko ito na ako ay paakyat pa lamang sa pulpito nito. Alam ko ang Diyos ay narito, mga kapatid, at ang
pagkilos, sa isang kamakamanghang pagkilos, maliban sa mga grupo ng mga tao na kanyang tinawag. We are God's elect. Kaya tayo naniniwala. We are God's elect. Tayo pinili ng Diyos. Alam niyo ba kung ano kayo? You are God's special forces. You are God's anointed. You are men and women that love God and live for God and do the things of God and have faith in the Almighty God. Hallelujah! Kaya huwag niyong isipin kahit isang sandali ng inyong buhay na ang Diyos ay malayo sa inyo. Huwag niyo yung isipin kahit saglit man sa inyong buhay na ang Diyos ay hindi nakikinig sa inyo. Praise the Lord. Huwag niyong isipin kahit isang segundo man sa inyong buhay na ang Diyos ay hindi gumagawa para sa inyo. God is here. God is with you. God is with us. And He will do something special among us. Naniwala ba kayo? Amen. If you believe, shout, I believe, and clap your hands. Hallelujah. No faith, little faith, mission of faith, gift of faith, strong in faith, full of faith. Pero meron pong isang dimensyon ng pananampalataya na ikaw at ako bilang individual at kabuuan ng church can move into if our confidence is in God. Ang lahat ng mga pananampalataya na ating nabanggit, mga kapatid, mayroon pang isang dimensyon ng pananampalataya na bilang ikaw at ako ay individual at bilang kabuuan ng iglesia ay pwede natin makamtan, pwede natin mapasukan, pwede natin ma-enjoy kung ang ating pagtitiwala ay sa Diyos. Tinignan ko po, tinanong ko si Mr. Webster kung ano ang ibig sabihin ng confidence. Wala? Confidence, expectation of faith or belief that one will act in a right, proper, or effective way. A relation of trust. That is confidence. Ito po ang dimension of believing, of assuming, of knowing that God is able, no matter what the circumstances, no matter what the trial, no matter what the test, no matter what the sickness, no matter what the problem, God is able to do exceeding abundantly above all we ask or think. Ito po ang dimension ng ating pananampalataya, ng ating paniniwala, mga kapatid, na anuman, alam natin, anuman, mga kapatid, ang sitwasyon, mayroong Diyos na kayang-kaya niya na ibigay ng higit pa sa ating hinihingi o inaasahan. Hallelujah! In this dimension, we expect the very handiwork of God. No matter what we are up against, anuman ang nasa ating hinaharap, anuman ang mga bagay na nakahadlang sa atin, tayo po ay kumbinsido na ang Diyos ang in charge sa atin pong buhay. Alam natin na anuman ang mangyayari, ang Diyos pa rin ang may final say. Amen? Ang dimensyon na ito, ang siyang pong nagsasabi, there is no question in our mind that the battle belongs to the Lord.
pagka ikaw ay sa dinisyon ng panampalatayang ito, mga kapatid, wala nang katanungan sa isipan mo na ang lahat ng iyong pagkipagpa, lahat ng iyong pagkipagdigma ay ang Diyos, mga kapatid, ang bahala. Diba? We have read so many stories in the Bible. Kagaya po ni King Hezekiah, ni King Jehoshaphat, nung siya nakaharap sa isang malaking digmaan, naharap siya sa 3 malalakas na tribo. Mga kapatid, ano po ang ginawa ni Jehoshaphat? Because he has a confidence in God. Anong ginawa niya, mga kapatid? Siya po lumapit sa Panginoon at kaagad nagkaroon siya ng instant na kasagutan. Ang sabi niya, Jehoshaphat, huwag kang matakot. The battle is not yours. The battle is mine. Hallelujah. In this dimension, we know that God will. Gagawin niya talaga. In this dimension, we expect the sovereign move of God in our midst. Naroon ang ating pong pag-asa. Naroon po ang ating po, mga kapatid, talagang katiyakan na ang Diyos ay kikilos sa isang makapangyarihang pagkilos sa ating pong kalimitan. Hindi po natin alam kung paano, hindi natin alam kung saan, hindi natin alam kung kailan, hindi natin alam kung sino ang gamitin ng Panginoon, but God will come through right on time. Ano man ang sitwasyon sa buhay mo, always remember, God will not come too early. God will not come too late. God will come always on time. Sa panahon ng pangailangan mo, naroon siya palagi. Hallelujah! Romans 8:28. And we know that all things work together for good to them that love God and to them who are called according to His purpose. Lahat ng bagay na nakakit yan, mga kapatid. Ang bawat bagay na nangyari sa buhay mo, mga kapatid, mayroong purpose ang Diyos yan. Minsan, nagtataka po tayo bakit may lumarating na mga mabibigat na mga pagsubok, mabibigat na mga karamdaman, mabibigat na mga problema sa ating buhay, mabibigat na pangangailangan. Pero nais kong sabihin sa inyo, mga kapatid, ang lahat ng mga bagay niya na may purpose ang Diyos sa bawat isa sa atin. At ang lahat ng bagay na yan ay gumagawa sa ikabubuti. Amen? Hallelujah. Kapag tayo po, mga kapatid, maaaring sabihin ng doktor, kapag ikaw ay may karamdaman, sabihin ng doktor, wala nang pag-asa, wala nang gamot yan. Maaaring sabihin ng mga tao, wala nang pag-asa. Ngunit, mga kapatid, lagi kong sabihin sa inyo, ano man ang sabihin ng buong mundo, ano man ang sabihin ng sino mang tao, ang Diyos pa rin ang may huling sabi sa ating buong buhay. Ang Diyos pa rin ang may huling pagpapasya. Kaya pag tayo po'y namumuhay sa ganitong dimensyon ng pagtitiwala sa Diyos, alam po natin, no matter what it is, God has the final say. Ano man yan, ang Diyos pa rin, mga kapatid, ay may huling magpapasya sa ating buong buhay. Amen. Hallelujah. Confidence in God goes beyond hoping for good results. Ang pagtitiwala sa Diyos, mga kapatid, ay higit pa doon sa inaasahan nating mabuting resulta. Ang confidence in God is bigger than desire. Mas higit pa sa ating mga ninanais o hinahangad. Confidence in God is more than wishful thinking. Hindi ito katang isip lang. Hindi ito isip lamang, mga kapatid. Confidence in God is more than pleading. Higit pa ito ay sa ating mga pagmamatuwid. Confidence in God is more than want. Higit pa kay sa ating kagustuhan. Confidence in God is more than longing. Higit pa kay sa ating pananabik. Confidence in God is assuming. Confidence in God is belief. Paniniwala. Confidence in God is certainty. Katunayan, katiyakan.
inaasahan. Confidence in God is knowing. And confidence in God is looking for what God is doing to you. And confidence in God is trust in Him. Kaya ang sabi ni Aling David, my expectation is from God. Ang sabi ni Paul sa aklat ng Galatians, I do it with all confidence. Ang lahat ng bagay ginagawa ko na may buong pagtitiwala. Ang ibig sabihin, sa pananampalataya, kami ay umaasa at gusto namin ang pagpapala ng Diyos na mayroong tiyak na katiyakan. Hindi yung umaasa ka lamang sa wala. Amen? Alam niyo mga kapatid, God is going to finish everything that He's promised to us in just a few moments. Meron ka bang bagay na hinihiling sa Panginoon? Ano man ang kahilingan mo, may pangako ang Diyos yan. All you have to do is to claim that promise. There's a song says, every promise in the Bible is right. Every verb, every verse, every line. Hallelujah. Alam nyo, I believe, ang church na ito ay konektado sa inyong pangangailangan. Konektado sa aking pangangailangan. And God can and will do anything. Whatever your need is, it is connected to this church. Whatever my need is, it is connected to this church. And God can and will do anything. Amen. You know, it is time for this church to move into the dimension of confidence in God. Panahon na para tayo kumilos, pumasok tayo sa dimensyon na ito ng pagtitiwala natin sa Diyos. It is time to quit talking about our doubts. Ano yung mga kapatid niya ibigyan ng buwang ang mga pagdududa sa lahat ng pangako ng Diyos. It is time to realize that God is going to do it. Shout, God, you are going to do it. Come on. Come on. Hallelujah. At alam niyo ba, magkaroon po tayo ng katiyakan na gagawin talaga ng Diyos niya. Nais ng Diyos na tayo po ay kumilos at pumasok sa bagong dimensyon ng ating panampalataya. Isang panampalataya na may lubos na pagtitiwala sa Diyos. Ako po'y niniwala na ang Diyos ngayon ay kumikilos sa ating kalagitnaan sa mga oras na ito. Kung kikilos ka sa dimensyon na nais ng Diyos, kikilos ang Diyos sa buhay mo ngayon din. Ano man ang pangangailangan mo, ano man mga kapatid ang problema mo, ano man ang karamdaman mo, ano man mga kapatid ang tumatayo sa harapan ng buhay mo, I believe God is going to move into the dimension ng problema, dimension ng karamdaman, dimension ng pangailangan. Naroroon ang Diyos mga kapatid, sapagkat ikaw ay sa dimension ng lubos na pagtitiwala mo sa Diyos. Hallelujah. I can say this from the bottom of my heart. Sumasaludo ako sa bawat isang narito na nais mga kapatid na talagang pinipilit nila na gumawa ng lahat ng bagay upang ang church na ito ay lumango. Ako'y saludo sa lahat ng mga kapatiran o lahat na narito na faithful na umaten. Faithful sa pagbibigay. Faithful sa pag-aaral ng salita ng Diyos. At ginagawa ang lahat ng bagay upang ang church na ito
pagsarili at ang lahat ng mga kapatiran ay magiging efficient. Saludo ako sa inyo. Sino man kayo, alam niyo yung sarili ninyo. Kung kayo ba ang tinutukoy, mga kapatid. Pero minsan dumating po sa buhay natin na parang ang lahat ng bagay ay ginagawa na natin. Ang lahat ng ating kakayanan ay nagawa na natin. Pero para bang wala pa rin tayo na-accomplish sa ating makataong kakayanan. I remember in my life, mga kapatid, dumating sa buhay ko ang discouragement. Sabi ko, Lord, ang tagal-tagal na, kailan mo ba ibibigay ko Panginoon ang hinahangal ko sa ministry ko? Hindi ko kailangan Panginoon ang posisyon. But God has given me a position. Hindi ko kailangan Panginoon ang ganito ngayon. In my ministry, all I need, Lord, ay i-establish mo ang iyong gawain sa dako ng Batangas. All I need, Lord, na maitayo ang isang magandang simbahan para sa iyo sa dako ng Batangas. The work of the Lord started in Bawa, 1981. Nasimula ako maging pastor, 1989. Dumating ang 20 years, wala pa rin. Pero ang sabi ko, Lord, hindi ako may discourage. My confidence is in you. Pero sabi ko, all things work together. I had been a seasonal presbyter for a long time. Naging district presbyter po ako, mga kapatid. And when I was in the district presbyter, I had so many plans para sa district ko. At alam ko ni Pastor Irene kung ano po ang improvement na nagawa during my time in the district. Naibalik muli, siguro sabi ko, Lord, sa maintenance na siguro ako. At ang mga plano minsan natin, mga kapatid, we have done all our effort sa ating makatao kakayanan nagawa ko, pero parang wala pa rin because nung sumunod, hindi na ako naging district presbyter. Sa akin, inisip ko, bakit Panginoon, itong mga gagaplano ko ito para ginawa ito sa iyo? Bakit hindi mo ako pinagpatuloy na gumawa para sa distrito? But still, hindi ako mga kapatid nawalaan hindi ako nanghina. I still continue to serve God. At doon mo na unawaan ang Romans 8:28. All things work together for good to them that love God and are called according to His purpose. Dahil mga kapatid, nung mawala ako sa leadership, wala na akong posisyon, doon nagsimula mga kapatid na itayo ko ang bahay-sambahan po ng ating Panginoon. Kung ako ay nasa posisyon, hindi ko mabigyan ng full attention ang simbahan ito, mga kapatid. But during that time, naunawaan ko, Lord, kaya pala may nag-isip ako sa mga kaabalahan, sa aking pansarili, sapagkat meron kang nais na ipagawa sa akin para sa iyong gawain sa dako ng Batangas. Hallelujah! Hallelujah! It's time to step into the dimension of God. That is the miraculous and that is the supernatural. Sapagkat mayroong mga bagay na ang Diyos lamang ang tanging magagawa. Mayroong mga bagay na hindi kayang gawin ng kung sino ka man, kundi tanging Diyos lamang. That is why you must always have that confidence in God. Nalala ko yung testimony ni Brother Abner. Sabi niya pa, ilan sila na i-interviewin? 15 minutes ang interview, English. 15 minutes ang question and answer. 20 minutes ka magsasalita ng English. Dire-diretso. Alam niyo ba nila ang kanyang kakayanan? Pero nung sabi niya, Lord,
Wala akong magawa, pero siya ako nagtitiwala. Sino kaya ang makadiretso magsalita ng 20 minutes ng English na dire-diretso? Ang pagkalam ko lang si Marcos. Mag-speech siya, dire-diretso yan. Walang binabasa yan. Pero mga kapatid, nagulat si Brother Abner. Nag-uusap, nagsasalita siya. Ang alam niya, wala pang 5 minutes. Pero sabi sa kanya, okay, tapos na. Your 20 minutes is over. Bakit? Kayang-kaya ng Diyos paikutin ang orasan na yan. Kaya-kaya ng Diyos na bigyan ng kainipan yung nakikinig sa iyo. Sabi, tama na nainip na ako. Why? Because God is moving to step in any situation of your life. Hallelujah. We have to live in that dimension. A dimension that we are expecting God to do things that we cannot do. Kailangan naroon tayo sa dimension ng pananampalataya nito. Isang dimension na tayo po ay umaasa na ang Diyos ay gagawa sa mga bagay na hindi natin kayang gawin. It is time na tayo po'y pumasok sa dimensyon ng pananampalataya nito at sabihin natin, Panginoon, mas malaki ka kaysa akin. Mas malaki ka kaysa aking problema. Mas malaki ka kaysa aking karamdaman. Mas malaki ka kaysa aking pangkailangan. Kailangan, ikaw na ang mag-take over. Hallelujah! In this church, we got backsliders. In this church, we got sicknesses. In this church, we got problems. We got worries. We got fears. Hindi ba totoo? Mayroon tayong mga backslider. And I'm telling you, speaking of backslider, alam niyo ba na sa Biblia, I think isang beses lang binanggit ang salitang backslider. Backsliding, hindi backslider. Hindi porket ba? Ano yung minsan nakala natin? Yung mga backslider, yung hindi na lang sumisimba. Yung hindi pumapasok sa church. Pwede na ito sa church. Pero ang puso mo ay backsliding. May mga bagay minsan tayong ginagawa. Nilalagay po natin sa hindi magandang sitwasyon ang ating buong Panginoon. Every time na gumagawa ka ng mga bagay na hindi kalugod-lugod sa Diyos, you have a backsliding attitude. You might be in the church. You might be giving your tithes. You might be praying. You might be faithful in your attendance. But please examine your attitude. Because it is the attitude. Ang attitude po natin ang siya pong basihan ng akin pong pananampalataya at paglilingkod sa atin pong Panginoon. Hallelujah. Kung sa atin man ang mga bagay nito, nasa atin man ang mga karamdaman, nasa atin man ang mga problema, nasa atin man ang mga backsliders attitude, nasa atin man ang mga worries, nasa atin man ang mga pagkatakot, I would like to tell you, church, just hold on. Hold on, hindi sa sarili mo. Hold on, hindi sa mga bagay ng sanlibutan, kundi hold on to your faith in God. If you have fear, hold on to your faith in God. If you have problem, hold on to your faith in God. If you have sickness, hold on to your faith in God. If you have a need, hold on to your faith in God. If you have a backslider attitude, hold on to your faith in God. Don't give up. Don't allow the devil to stop you. Don't allow the devil to kick you down. Ano po sabi? Rejoice not
against me, O my enemies. Because when I fall down, I will rise again. Hallelujah. Hallelujah. It is time to get up. When the devil is putting you down, get up. When the devil is stopping you, get up and declare, devil, I expect something that God will do great for me. Ang babaeng inaakasan ng dugo sa loob na 12 taon. Alam po natin marami tayo napapakinggan na pangangaral tungkol sa bagay na ito. Ginugol niya ang kanyang lahat ng salapi para sa pagpapagamot. Pero mga kapatid, wala pa rin. Isang araw na pakinggan niya na mayroong isang Jesus na nagpapagaling. You know, I read one of the commentaries dito. May gumawa ng kwento nito tungkol sa babae dito na nisyogan. Walang-wala na siya. Pero anong ginawa niya, mga kapatid? Ito'y ginawaan na ng magandang kwento noong author. Ang ginawa daw niya ay siya po ay kumuha ng isang donkey. Dahil malayo ang kanyang lugar sa pupuntahan ni Jesus. Hindi nang paalam sa may-ari. Sumakay sa donkey na kadapa, sobrang kanyang hila. Nung dumating sa lugar na yun na alam niya daanan ni Jesus, mga kapatid, nagpatihulog na lamang siya doon sa donkey. And then, si Sat, umupo siya doon sa tabi ng karsada. Dinadaanan, maalikamok. Pero hindi niya po ialinta na yun. Sapagkat isa ang nasa isip niya, kinakailangan siya ay bumalik. At maya-maya, mga kapatid, nakarinig siya ng mga yabang ng maraming tao. Nakarinig siya ng hiyawan. At nakita niya ang napakakapal na tao na sumusunod kay Jesus. Na kung tingnan niya sa kanyang kalagayan, halos hindi na siya makatayo. Ang tanging magawa na lamang niya ay gumapang. Parang sa kanya imposible na makarating niya ang Panginoon. Pero naglagay siya ng pagtitiwala sa kanyang isip. She has a confidence na ang sabi niya, kung mahipo ko lamang kahit laylayan ng damit ng Jesus na ito, ako ay gagaling. That is the kind of dimension of faith that God wants us to move on. A faith with a complete and total confidence in God. Hindi niya sinabi na baka ko bumalik. Wala siyang dalang baka. Ang dala-dala niya ay ang kanyang katiyakan. Ang sabi niya, mahigo o man lamang ang laylayan ng kanyang damit, ako ay gagaling. She made her way through the crowd. Ang sabi po nung gumawa ng ilustrasyon na yun, gumagapang na siya. Ang kanyang inilalakad ay 2 tuhod at 2 kamay, parang bata, mga kapatid na bagong natuto na gumapang. Naroon na siya ay masasabi, matutumba siya ulit. Naroon na hirap na siya. Pinapagalitan, sinisigawan. Pero mga kapatid, ang kanya pong pagtitiwala, her confidence, ang confidence niya ito hindi nabibigay sa kanya ng discouragement. Ang confidence niya nilibigay sa kanya ng takot. Ang confidence niya, mga kapatid, hindi po nakapagpaatras sa kanya, hindi nakapagbigay sa kanya ng panghihina. Nagpapatuloy siya at nang mahipon niya ang laylayan ng damit ng Panginoon, mga kapatid, the Bible says, gumaling siya.
tayong confidence sa ating pananampalataya sa Diyos. Something significant is going to happen every time we go to the house of God in this dimension of faith. Kapag ka ang pagtitiwala mo, every time you go to church, doon ka pa lamang, mayroon kang pangangailangan, o may expect ka ng kaligtasan, o may expect ka ng kagalingan, o may expect ka ng kalayaan, o may expect ka ng kalakasan, wala kang dapat gawin pagpasok mo dyan, isigaw mo na, my confidence is in God! Amen! Sometimes, pagpasok natin, we are expecting somebody to pray for us. We're expecting na lalapit si pastor, ipananalangin ka. We're expecting mga kapatid na mayroong kikilos para sa iyo. No! Hindi mo na kailangan na magkaroon ka pa ng padrino para ang kumilos ang Diyos sa buhay mo. All you have to do is to enter into the dimension of faith, mga kapatid. Nakapasok mo. God, my confidence is in you. My confidence is not in my pastor, not in my president, but my confidence is in you. Hallelujah. That is why David said, I was glad. Hindi sinabi, I was happy. I was glad when they said unto me, let us go into the house of the Lord. Hindi niya sinabi, I was happy. Sapagkat kung happiness lang ang hanap ni Aling David, nasa kanya ng lahat. Nasa kanya ang kaharian, nasa kanya ang kapangyarihan, nasa kanya ang kayamanan, nasa kanya ang katanyagan na nagbibigay sa kanya ng kaligayahan. But David, mga kapatid, said, I was happy. He said, I was glad. Because the Bible says, if we want to serve God faithfully, if we want to serve God rightly, we have to serve God with gladness. Maglilingkod na sa Diyos na mayroong kagalakan. Ang iyong pagbibigay, dapat may kagalakan. Ang iyong pagpunta sa church, dapat may kagalakan. Ang iyong pananalangin, dapat may kagalakan. Ang iyong sakripisyo, dapat may kagalakan. Hallelujah. Confidence does not depend on us or how we feel. Confidence knows that God can do anything and God is ready and willing to move for us. Ang pagtitiwala, hindi po yan nakasalalay sa atin o sa ating naramdaman. Ang pagtitiwala ay kumikilala na ang Diyos ay kaya niyang gawin ang lahat ng bagay at ang Diyos ay handa at willing na pumilos at gumawa para sa atin. That is confidence. That is why David, I was glad. Kung ikaw ay may kagalakan, tugunin man ng Panginoon ang iyong pangangailangan o hindi, may kagalakan ka pa rin. Lutasin man ng Panginoon ang problema mo o hindi, may kagalakan ka pa rin. Hallelujah. The move of God is not dependent on how we feel or how good we are, but it is dependent on our confidence in God. Ang pagkilos ng Diyos sa ating buhay ay hindi po yan nakasalalay sa ating pong naramdaman o kung gaano man tayo kabuti. Mga kapatid, ang pagkilos ng Diyos ay nakasalalay ayon sa ating pagtitiwala sa Kanya. Amen. The depth of your trust in God is the depth of the blessing of God.
Kung gaano kataas o kalalim ang iyong pagtitiwala sa Diyos, kayo din kataas at kalalim ang pagpapala na ibibigay ng Diyos. The deeper the confidence, the deeper the blessing. The higher the confidence, the higher the blessing. The bigger the confidence, the bigger the blessing. The greater the confidence, the greater the blessing. Hallelujah. Sa bawat pagpunta po natin sa tahanan ng Diyos, pwede po natin palagi maramdaman ang pagkilos ng Diyos. Kung tayo po ay papasok sa dimensyon na ito, hallelujah, na tayo ay mayroong pagtitiwala na ang Diyos ay darating at gagawa ng mga dakilang bagay. Pagpasok mo pa lang sa church dito, kung ikaw ay nasa dimensyon ng pananampalatayang ito, hallelujah, isang dimensyon na mayroon kang pagtitiwala, lubos na pagtitiwala na ang Diyos, Lord, nagtitiwala ako, ikaw ay narito ngayon. Lord, nagtitiwala ako, magpapakita ka ngayon, Panginoon, at magpapakita ka ng mga dakilang bagay na hindi ko pa naranasan sa buhay ko. Ang pag ginawa ko natin, mga kapatid, may mga bagay na magsimulang mahayag na higit kaysa ating inasahan. Amen? Wala tayong dapat gawin kundi humakbang tayo sa dimensyon, the dimension of confidence, the dimension ng pagtitiwala.